cabinet. Ngayon, gagawa na ako ng backing. So yung backing ko binuo ko na. Hindi ilalagay ko lang sa likod nito. So isang buo na siya. Tapos ito imbis na 5 siya, gawin ko lang siyang 3. Tapos yun, sukatin lang natin. Yung haba ko kasi is, nag-compute ako dito, ayan o, 1830 yung haba. Minus 18, 1794. Plus, yun nga, 3 dito, 3 sa dulo. So, 18 yung puputulin ko sa backing, yung length ko, yung haba ko. Tapos yung height ko naman, yung nakalagay dyan, 414. Inside niyan, yung bawas na yung ano, yung tawag nito, yung plywood. So, 414 plus 3 lang. Sa baba, hindi na ako nag-group. Sa taas lang ako nag-group. Kasi may backing naman yun na maliit na plywood na. Siguro mga 3 inches ata yun. Yung tabas, yun lang yung ilalagay ko. Tapos na natin mabuo yung cabinet. Lalagyan na ngayon natin ng paa. So, plain. Yung iba kasi kahoy ginagamit. Ako ginagamit ko to adjustable na plain. Pwede mo siyang iikot para ma-adjust mo yung height niya. Tapos ang ilalagay ko lang, 5 lang, isa sa gitna pansuporta. Tapos 4 dulo-dulo. May provision siya, pwede mo lagyan siya ng ng plywood dito para nakatago siya. Tapos ganoon din dito sa gilid. Pero saka ko na siguro lalagyan. Importante maitayo ko lang muna ito. Dahil yun lang yung gusto ko ng client. Lagay lang niya yung mga gamit niya muna dito sa mga cabinet. Tapos pagka may extra na lang na plywood, doon natin ilalagay. So, isa kasi may maraming mga tabas na mga 3 inches, 4 inches. So maganda ilagay siya diyan. Pero dapat ma-cover natin siya. So, mas maganda ma-cover mo yung buo para nakatago yung clip. So yan, tornilyo na natin siya. Yun, nalagyan na po natin siya ng plain. May paa na po siya. Ang kulang na lang nito cabinet, door cabinet na lang. So 4 na po ang ilalagay ko dito. Dalawa. Pero nagkamali ako ng bili ng na concealed hinge para dito. Nabili ko yung full. So dapat half lang yun dito. Tapos dito full. Tapos dyan full din. Tapos dito half. Kabilaan po kasi. So parang 1, 2, 3, 4 na cabinet. Na door cabinet po yung aking. Door cabinet na ilalagay natin. So ayan. Konti na lang. Matapos na siya. Tapos na yung door cabinet natin dun sa ginagawa natin cabinet. So ito yun, 4. Ilagyan ko na siya ng mga number para hindi maliligaw kung para sa yung pinto na gagawin natin. So ngayon, ito ay number 2. So ibig sabihin yung lahat ng dito nilagyan ko dito sa harapan. Dito natin ilalagay yung kanyang hinge, yung concealed hinge niya. So ngayon, bubutasan ko na to. Ang gamit kong pangbutas dito yung itong guide.
banggit ko nung una, hindi na natin nilagay